Andiyan na ba si Mayor? Para lang ho natin matanong kasi ang MMDA daw nananawagan na kung maaari nga po gawin daw pong uniform na ito sa buong Metro Manila. 5,000 pesos. Ilan na ba ang namultahan dito ng San Juan? At ilang pong mga lugar na ganito rin po siguro ang laki ng multa kung meron man. At maliban dyan actually dito po sa mga paglabag, meron din pong kaukulang pong kasong kriminal na maaari pong isang pambul. Anyway, sige po, andyan na ba siya? Kung andyan na, sige, ano yung NSDS? Anong ibig sabihin? Nasa linya. Kala ko. Na-typo error lang. Kala ko panibagong ano na naman yan. Panibagong Code. term ng Gen Z. Oo. Mayor, magandang umaga po, Mayor. Yes, magandang umaga, Manong Ted at DJ Chacha. Maraming salamat po sa muling pag-ibitan niyo sa akin sa inyong programa. Opo, Mayor, ito pong problema sa basura po, partikular sa Metro Manila. Ang inyo pong lungsod, meron na hong ordinansa. Ang sinasabi ng MMDA, dapat daw ho ay maging uniform na itong pagmumulta. And ang sinasabi po ni Chairman Artes, 5,000 po. Anong tugon nyo doon? Tama po kayo, Manong Ted. Last year, tayo po sa Metro Manila Council, nagpasa po tayo ng isang MMC resolution kung saan nagkasundo nga po ang Metro Manila Mayor na itaas na to the maximum amount of 5,000 pesos yung multa pagdating po sa maling pagtapon ng basura. At kami po sa San Juan, immediately last year, we amended our ordinance kung kaya't effective last year din po. Dito sa San Juan, kung kayo po mahuli na nagtatapon ng basura sa maling lugar, 5,000 piso na po ang multa niyan. First offense pa lamang at kung kayo umulit, paulit-ulit din po yung 5,000 pesos. At binahagi ko rin nga po na posible rin kung kayong makasuhan kung hindi ninyo bayaran yung multa. Kapag yung iba siguro, baka inisip nila, matitikitan lang naman ako, pwedeng hindi ko naman ito bayaran. Pwede kayong makasuhan sa korte. At ang korte pwedeng magdesisyon na makulong yung mga hindi rin nagbabayad ng multa. So bakit namin ginagawa ito sa San Juan? Because number one, gusto natin na mapanatili po ang disiplina sa ating mga mamamayan. But ako personally, aside from the fines, aside from the penalties, dapat talaga from within tayo mga mamamayan, wag na nating hayaan na magtapon pa tayo ng basura kung saan-saan. Dapat po talaga maging disiplinado tayo. Dahil nga itong mga problemang ating nararanasan, kahit anong efforts po natin sa mga pumping stations, sa mga drainage improvement, kung puro basura rin po ang makikita natin, just like what we have seen in the past few days, Manong Ted, I'm sure, DJ Chacha, nakita niyo po, sa balita nitong mga nakarang araw, yung basura sa ating waterways, itong mga nakarang araw nga, ang tanong, saan nang galing lahat yan? Meron nagtapon yan sa ating mga daluyan ng tubig. So, if we could just lessen itong pagtapon ng basura. In fact, if we could stop it, para nga hindi na natin maranasan yung ganitong klase na pagbabaha. Opo. Well, ito ho kasing mga fines is only one element or component. Dito pong malaki, malawak po na usapin tungkol po sa garbage collection and the corresponding disposal. Pero Mayor, as you very well know, 'di ba? Meron tayong Republic Act number 2000. I'm sorry, 9003, Ito'y enacted 2000. Ito pong Ecological Solid Waste Management Act na ito na nag-oobliga sa lahat ng LGUs na sa kanila manggaling mismo yung pagkukusa na ayusin ang lahat po ng garbage collection, etc. As a matter of fact, may mga LGUs na sobrang mahal ng garbage fees, Kayo po mismo, Mayor, sa inyo po, naging effective ba ito? Kasi meron din kaisipan na kahit naitaasan mo ng multa yan, sabi nga ng Presidente Marcos, kung wala namang pagtatapunan yung tao o hindi alam sa magtatapon dahil wala nangungulekta po ng basura, ganun po magiging problema. Manong Ted, yung ating ordinance, yan po ay tama po kayo. It is one component. It does not mean it will solve the problem. But it is a deterrent to potential violators. At ang dapat din po, kaakibat niyan ay ang mga LGUs po natin ay siguraduhin na tama po ang nagiging sistema pagdating sa pagkolekta ng basura. Dapat po yung bilang ng mga trips na dapat isagawa, talagang nagagawa po dapat yan. Yung oras na dadaan yung truck at again, yung oras ng pagdaan ng truck, dapat ang ating mga mamayan disiplinado rin sa oras ng paglabas ng basura. Kasi minsan kasi kung kailan dumaan na yung truck, saka lang din nila
ilalabas yung basura at iiwan lang sa kalye. So again, ano ho to, no? Concerted effort. We really have to do our share, both our citizens and of course the local community. Opo. Para parehas po tayong merong responsibilidad dito. Oo. Sa Metro Manila po, Mayor, kasi alam ko ho naman na magmula nung bata kayo hanggang ngayon, yung pa rin na napapanood natin, di ba? Na video. Sorry, sir, ha? I mean, let's be pragmatic, di ba? Bata pa po tayo. Apa. Yan na po yung image na atin napapanood. Taon-taon na lang. Nakakaligtaan po pag walang baha, hindi po ba? Sa ngayon po, dito ho itong si Pangulong Marcos po may sinasabi na ito ho ay critical and meron na ho mga binabanggit na waste to energy na mga proseso na matagal daw ho bago maipatupad. Kayo po, once and for all, anong balak niyo ho for Metro Manila mayors dito? Well, okay. Ganito po, Manong Ted. That's true, no? Ever since, problema na po talaga ang basura. Hanggang ngayon, nakikita nga ho natin ang bagamat pinagsusumikapan ng lahat, bumabalik ang problema. So, let us see ano ba yung mga paraan pang pwedeng gawin. Your question po, alam nyo, that's something that we will discuss also with our fellow mayors. In fact, sa next MMC meeting po namin, i-follow ko rin po yung mga proposals sa waste to energy. Tama ho kayo, hindi agad-agad yan magagawa, but it's always good to have a plan moving forward, no? Sapagkat hindi pwedeng manatili na lang tayo hall ng hall at dinadala lamang sa sanitary landfill, because once we shift to waste to energy, mas maging incentivized ngayon din, no? Yung pag-haul ng basura dahil nako-convert yan into energy. No? So mas merong incentive for everyone really to ensure na yung basura na nakikita natin sa waterways ay makolekta, because it becomes something that's useful, which is energy. So that's something that we will discuss, Manong Ted. And again, kung ano pa yung mga pwedeng gawing hakbang with the national government na potentially makatulong po, no, gagawin natin yan. And if we really have to be stricter in terms of implementation, yan po na. That's something we will discuss in our next meeting, Manong Ted. At alam nyo, kami po bilang mga mayors, ang layunin naman namin ay mapanatiling malinis sa ating paligid talaga. But again, dapat effort po ang lahat. Hindi pwedeng iasa lang natin sa gobyerno, hindi rin pong pwedeng iasa lamang sa ating mga mamayan. Yes, sir. Opo. In case lang po na makapulong ho ninyo, ito pong mga nandoon kasi meron po tayong isang lupon sa ilalim po nitong Republic Act number 9003, no? Doon po sa waste management natin, konseho ito itong council kung tawagin. Ito lang po, input mayor. Baka lang po sila matanong po kasi magmula noong year 2000, maniniwala ba kayo? Hanggang ngayon, yung hinihingi ng batas na listahan ng mga non-environmentally acceptable products, wala pa din. Matagal. Doon na lang po sa basic na yun Meron na pong question bakit hindi magawa-gawa yung listahan na yun? Inamin sa amin dati yan, may mga naglalabi na mga plastic manufacturers. Yun po ang sinasabi nung aming nakapanayam po noong pa man mismo na naging miyembro ng konsehong ito. Kaya kung doon pa lang po, Mayor, hindi na po maipatupad ng Estado ang provision basic ng Republic Act na ito, ano pang ating aasahan in the future, di po ba? Yes, Manong Ted, I do not have a copy of this provision at the moment, but let me look into it po, no? And we will discuss po, paaral po natin sa susunod na pagpupulong po natin. Yes, sir. Yan po yung, ang tawag dyan, Mayor, ay NEAP, no? Non-Environmentally Acceptable Products. Under po yan. Dito po sa Ecological Solid Waste Management Act. Yan po ang sinasabi po ng marami. Kaya marami nakakakita ng plastic, no? Basically po, plastic ang numero unong problema, pero yan din po ang hindi natutugunan mismo nung council dito po sa batas na ito, Mayor. Okay. Thank you po. Thank you po for the information, Manong Ted. Let me look into it po. No? We will discuss also with the national government regarding its implementation. Opo. Nananalig po kami sa inyo po. Kayo ho ng mga bata-batang mayor, baka kayo na pong pag-asa. Ang pag-asa sa basura, totoo. Na problemang matagal na. Opo. Salamat, Mayor. Mabuhay po. Thank you. Opo, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan. Opo, thank you.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.